Ilang taon na po tayo sa pagmamanok at tuloy-tuloy pa rin ang kitaan, no? Wala pong hinto yung kitaan dito. Yan. May mga panahong medyo nag-stay yung mga sisiw natin ng weeks, no? Pero tuloy-tuloy pa rin talaga. Kahit medyo malalaki na yung mga sisiw natin dito, yan, halimbawa mga 3 weeks, yan, nabebenta pa rin sila kapag medyo mahina na season. Yan. Pero sa ngayon, bumabalik po yung kalakasan ng pagmamanok. Yan, no? For how many years, no? Never ako dito na yung mga sisiw natin ay na-stock, no, ng 1 month to 2 months. Yan. So ganyan po kalakas ang pagmamanok. Yan. Matagal na po tayo, no? At marami nang naitulong itong mga manok natin sa atin. Yan. Hindi lang din sa atin, no, kundi sa ibang tao din na nakapagtayo ng sariling negosyo at syempre sa mga manpower natin dito sa Manukan. Yan, no? Yan si Pogi, si EJ, yan, no? Isa siya sa produkto din dito sa Manukan dahil nga natutulungan natin siya sa kanyang pag-aaral. So dito sa Manukan, meron ako ditong dalawa kang working student. Yan. At sa mga pwesto ko naman, meron tayong 2 tao. Yan. So malaking tulong po itong pagmamanok sa atin, no? Para sa akin talaga, napakalaking tulong at syempre para sa mga nagtatrabaho para sa akin. Yung isang sekreto dito sa pagnenegosyo, kahit anong negosyo, no, pwede niyo i-apply ito. Halimbawa man lang kumita kayo, no, yung mga net na income nyo, wag niyo munang gastusin agad-agad. Yung iba kasi, syempre, farming tayo, may proseso yung farming, ilang buwan bago magka-income talaga. No, kasi nga nagpapalaki ka, halimbawa sisiw yung binili mo, yan, it takes how many months bago ka magka-income. Yan. So, kahit sa anong negosyo, ganoon din naman, no, babawiin mo na yung kapital, yan, tapos yung mga net income na. Yung advice ko lang, no, wag niyo munang gastusin yung pera niyo, no, sa luho. No, wag mo nang bibili-bili. Yan. About naman sa pag-upgrade, no, hinihinay lang, wag biglain. Depende lang kung ano yung makakaya ninyo, no. Basta wag niyo biglain yung magiging puhunan niyo. Yung iba kasi naglo-loan talaga, no. Ito sa akin, no. Kita niyo naman, nagsimula lang tayo sa native chicken, yan. Tapos nag-upgrade, yan. Tapos hanggang sa naging purebred na heritage chickens na. Yan. May mga native tayo, pero pang konsumo lang. Yan. So about naman sa native chicken, syempre, mas maganda talaga yung ano nun, yung market. Itong heritage chickens naman, maganda din, no? Yung kinagandahan lang dito, mas mabilis yung kitaan dahil sobrang bilis nilang paramihin at sobrang kapag syempre marami tayong produksyon, magiging pera yung produksyon na natutulong ng mga manok natin. So ganyan po. Yan. About naman sa native chickens, medyo matagal yung proseso dahil nga medyo mahirap silang palakihin kapag mga purong native chicken. Yan, lalo na yung darag. Darag, for consumption, okay siya. Pag massive na production ng meat, yan, medyo alanganin. Mga Bisaya Huluano naman, yan, mas madali siyang palakihin. Problema nga lang, medyo mahirap siyang paramihin. So, para sa akin, ito yung pinakasilabos sa lugar namin, nakadepende din po kasi sa lugar. Rhode Island Black Australorp hybrid, yan. Pero itong dalawa, Rhode Island tsaka Black Australorp, ito talaga yung mga pinaka-saleable na mga heritage chickens. Alam ko marami magsasabi sa inyo na syempre mahal po yung patuka, no? Malakas kumain yung manok. Ang kinakain po ng manok ay 100 grams, no? Kapag ganito na klaseng manok, mga malalaki. Yan, 100 grams per head per day. So every meal, umaga tsaka hapon, 50-50 lang. Yan, no? So, about naman sa feeds, saan makakabili ng mura, yan, malaking tulong yung agrivet natin. So, ngayon, meron tayong 2 agrivet, and nagpaplano na ako na mag-branch out sa Jensen. No? So, ngayon, 2 agrivet lang po na sa Pulomolok. Yan, no? So, yung ibang mga municipality, dito sila sa amin bumibili ng feeds, no? Kahit malalayo, at least nakaka-save sila. Yan, yung mga taga Pulomolok naman tsaka Jensen, medyo malalapit, kaya ayun, dito na sila bumibili sa atin. So, ito na lang yung natira sa hybrid ko. Konti na lang sila. Yan, no? So, itong hybrid kasi, for upgrading lang to sa ating mga native chickens. Malalaki sila. At may mga dugong Jersey Giant,
Rhode Island Red, Black Stolap, Barred Plymouth Rock, Decal Brown. Yan. Yun yung mga dugo nila, tsaka Naked Neck. Yan. So, sa mga feeds pala, no, hindi na ako masyadong nahihirapan dahil nga may sarili tayong aggregate. Yan. May mga tao tayong mga nagmi-mix. Yan. Kaya, mas napapaganda yung ating kita din. Yan. No? At mas malaki yung discount ko. Yan. Sa ating feeds. Yan. Kumikita din yung feeds natin. Yan. And yung kita nun, dito ko binubuhos sa ating mga manok. Yan. No, so, yung purpose ng mga business natin ay connected. Yan. Connected siya. Yan. Para mabilis yung ikot ng pera. Yan. So, mas maganda connected or yung negosyo na mabilis paramihin. About naman sa mga isda ko, may mga isda din po ako. Yan. May show ako na pinapagwapo, hindi kayo manalo ng 30,000 pesos, no, kada 3 buwan. At pwede kayo manalo ng 8,000 pesos monthly with trophies. Yan. Sa Facebook page ko, nagpo-post ako doon. Yan. Mapopost din ako dito sa YouTube. Pero ngayon, yung topic natin ay focus na muna sa manukan. Yan. Kasi yung isda ko na business is, bago pa lang ako doon. So, ito lang naman yung medyo matagal ko ng negosyo. Yan. Yung aggregate natin, yung feeds, almost magto 2 years na rin. Yan, yung ating pagbibusiness ng mga feeds. Yan. So, paunti-unti lang, no? Kita nyo naman yung mga vlog ko dati. Ibalik nyo sa umpisa. Sobrang layo na. Yan. Malayo pa, pero sobrang layo ko na rin kung ikukumpara dati. Yan, no? So, wag muna yung luho. Unahin nyo yung mas importante. Yan. Magkabahay. Yan, napaka-importante po yan. So, incubators, yan, nakakatulong sa akin. Ilang taon na rin yung mga incubator ko. Matagal na rin. Yan. Sa mga giant chickens, napakalaking tulong din po nila. Dahil itong mga giant chickens natin ay kailan ko nag-start nito? Parang 2022 or 2023. Yan. Hindi pa ako masyadong matagal, pero sobrang laki din tulong sa akin. Dahil kita nyo yung mga Indio Gigante, mga Xiaomu Giant, 2.5 yung isa, 3.5 yung isa, yung benta natin. Dati sobrang mahal nito. 7,000 yung mga Indio Gigante. Yan, dati. Yun yung mga presyo nila. Ito yung Indio Gigante kong babae. Yan. No. So, ngayon po talaga, marami ding bumibili at naghihigpit ako ngayon sa releasing. Yan. Dahil nga, napaparami din ako. Dahil sobrang lakas din po dito sa lugar namin. So, depende din po kasi sa lugar. No? Kasi kung sa ibang lugar, hindi din masyado napapansin yung mga klaseng manok na ito. Yan, pero dito sa lugar namin, sobrang lakas po talaga. Dito sa Mindanao. Yan. Sa Visayas, marami nag-i-inquire, pero hindi pa po ako nagsiship talaga sa mga malalayo. Yan, dito lang muna ako sa malalapit or mga pick up kasi kinakapos din po ako dito. Yan, sa supply ko. Yan. So, hindi po yan basta-basta. Yung mga breeds na to, yan. Yan, galing to sa mga ugat talaga. Dumbo, yan, from Sir Valenciamo, yan, Dumbo, yan. Pero dito sa akin, hindi ako bibreed ng mga purong bloodline, no? Kasi nga, magka-relatives na po yun. Pangit na siya kapag, hindi naman pangit, para sa akin lang, hindi lang ako nagagandahan kapag inbreeding. So, crossbreeding yung mga bloodline dito, no? Same ang breed, but iba po yung bloodline. No, ibig sabihin, hindi sila magkakapatid. Yan. Para maganda po yung kanilang magiging mga anak. Yan. So, pinaparami namin ito ng pinaparami. So, sa ngayon, si EJ, siya po ay lilinis ng itlog. Yan. Every 5 days, may load kami dito. Every 5 days, may harvest. At every 5 days, meron po kaming mga nire-release. Yan. So, mabilisan lang. Every 5 days, may anihin talaga kami.